Hindi bababa sa 4 ang patay sa matinding pagbaha at mudslide sa bansang Italy. Magkahalong baha at putik ang sumalanta sa bayan ng Saponara matapos ang ilang oras na pag-ulan. Tinangay nito ang mga sasakyan sa kalsada at ang ilan naglutangan. Apektado rin ng baha ang 2 pang bayan sa Italy. Matapos ang pagbaha, ang mga sasakyan na iwang lubog sa makapal na putik. Tinatayang mahigit 20 tao na ang namatay dahil sa masamang panahon doon sa mga nakalipas na linggo. Sa Australia naman, tinatayang 20 bahay ang tinupok ng bushfires sa rehiyon ng Margaret River sa kanlurang bahagi ng bansa. Pero hindi po aksidente ang pagkasunog. Nag-utos kasi ang kanilang Department of Environment and Conservation ng tinatawag na prescribed burning. Kadalasan niyang ginagawa para raw makatulong sa ecosystem. Pero hindi na kontrol ng mga otoridad ang mabilis na pagkalat ng apoy. Daan-daang residente ang agad na inilikas. Kumalat ang apoy sa 1,800 ektaryang lupang sakahan at gubat. Wala namang nasugatan o nasawi sa sunog. Balik po tayo dito sa Pilipinas. May bagong tinatawag na twist o galaw sa kaso ng pagpatay sa aktor na si Ramjen Revilla. Ang isa pa niyang kapatid na si Gail Puruyama ang isa na ngayong itinuturong mastermind o utak. At batayan sa sinumpaang salaysay ng suspect na si Glyza Vista. Nakatutok si Salima Refran. Alas 2 ng hapon na dumating sa Parañaque Prosecutor's Office si Glyza Vista at Norwin de la Cruz para sa preliminary investigation kaugnay na reklamong murder at frustrated murder laban sa kanila. Unang dinadawit ang dalawa na siya raw umupa sa mga pumatay kay Ramjen Revilla. Naka-bulletproof vest ang dalawa dahil na rin sa banta raw sa kanilang mga buhay. Sa affidavit ay sinumite ni Vista kanina. Sinabi niyang ang nakababatang kapatid ni Ramjen na si Gail ang mastermind ng pagpatay. Base raw ito sa kwento sa kanya ni alias Brian o Ryan Pastera, nakabrad sa Tau Gamma Fraternity ni Vista. October 29 na madaling araw, tumawag daw si Pastera sa kanya at sinabing patay na si Ramjen. Nagulat daw siya at tinanong kung sino pumatay dito. Sagot ni Ryan, ex-military daw at si Gail ang kumuha. Pinagkwento ni Glyza kay Ryan ang alam nito. Sabi ni Ryan, kumatok daw sa kwarto ni Ramjen si Ramona at pagbukas ng pinto, sumunod ang killer at pinaputukan si Janelle. At nang tumayo si Ramjen palapit sa gunman, nag-backfire daw ang baril kaya sinaksak na lang si Ramjen hanggang sa mamatay. Naguha pa raw tadyakan ni Ramona si Janelle at sinabing patay na ito. Di nabanggit ni Vista kung bakit pinagkatiwalaan siya ni Pastera sa ganito kadelikadong impormasyon. Kaya giit ng kampo ni Vista, testigo siya at hindi suspect. Yung mga requirements, yung mga qualifications na sa kanya, unang-una, she is not involved talaga. Meron lang siya mga information. At yung information na alam ni Glyza, very vital dito sa kasong to para ma-resolve. Sa November 29, magkakaroon ng pangalawang preliminary investigation kay Vista para ilahad pa ang iba niyang nalalaman sa krimen. Tahimik ding dumating ang bagong testigo ng Task Force Ramjen na si Sheridan Embat o alias Dondon. Siya raw ang unang nilapitan ni Pastera para humanap ng gunman. Nagrekomenda daw siya ng tirador sa pag-aakalang nagbibiro lang si Pastera. Pero sa salaysay ng suspect na si Roy Francis Toresora, itong si Dondon at si Brian daw ang lumapit sa kanya para sa trabahong patayin ng isang tao. Ito rin ay kaibigan din ni Ryan. Ito ay may nalalaman sa planong pagpatay dito kay Ramjen. Bukas sa kadakdaang preliminary investigation sa nakababatang kapatid ni Ram na si Maria Ramona Mara Bautista. Salima Refran, nakatutok 24 oras. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Problema sa bayan ng Rodriguez sa lalawigan ng Rizal ang poste sa ilalim ng isang tulay. Abay, umulan man o umaraw, pinagmumulan yon ng bara sa ilog. 11 taon na raw yung problema ng mga residente. Ito ang palaging tagpo sa isang tulay sa Suburban Phase 1B sa Rodriguez Rizal tuwing umuulan. Makikita ang isang lalaking tinalian ng lubid at saka isinabit sa gitna ng tulay. Ang kanyang misyon, tanggalin ang anumang basura sa strukturang nakapagitna sa ilalim. Yung poste doon sa gitna, yun yung pilar na tinatawag nila. Nabarahan siya ng maraming basura. Ito ay nangyayari tuwing umuulan ng malakas. Ang poste sa gitna ng tulay na pangunahing dahilan daw ng pagbara. May 11 taon ang problema ng mga nakatira sa naturang housing project. Kung ito sanang poste na ito ay mawala,
Simple, wala na siguro sasabit. Kalakasan man ng ulan, at least tuloy-tuloy yung flow ng water. Nababara po yan ng mga puno ng saging, kaya umaakyat yung tubig dyan sa kalsada. Kami po talagang epektado kasi dito kami sa gilid ng creek na ito nakatira. Kaya naman ang mga residenteng gaya ni Jun Hingpit sanay na sa pagtanggal ng kung anumang babara sa poste. Mahirap po ma'am, may halong kaba tapos takot. May higit kalahating oras, palitan ho ng palitan para hindi ho talagang magbaray. Kahit tirik ang araw, mantakin yung may mga bumara pa rin sa ilalim ng tulay. Ito ang isa-isang pinagtatanggal ni June na nakunan pa mismo ng lente ng investigador ng bayan. Pero bukod sa inireklamong poste, may nakaambaring panganib sa unti-unting paglubog ng isang bahagi ng tulay. Noon, pantay po yung tulay na yan. Pero ngayon, mapapansin ninyo, ano na po siya, medyo humilig ng konti. Ayon sa isang engineer mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH, tinatawag na double barrier box culvert ang disenyo ng tulay sa Suburban Phase 1B. Napansin ko, meron siyang settlement sa foundation. Kaya para siyang nakatilt na. No? Siguro, dun sa lagay nung box culvert na yun, hindi na siya pwedeng pagtagalin pa. Mas magiging epektibo raw ang tulay kung hindi tinipid ang pagkakadesenyo rito. Yung double barrel box culvert na yan, mas cost efficient. And same din naman ang purpose. Kaya nga lang, since meron siyang partition sa gitna, talaga makaka-obstruct siya dun sa free flow ng tubig. Mas sulit yung flat slab bridge, mas magtatagal. Paliwanag naman ng National Housing Authority o NHA, dahil sa problemang dulot ng maling pagkakadesenyo ng tulay, sinubukan nila itong isaayos. Actually noon, inattempt natin yun na tanggalin yung pinaka-pillar sa gitna. Kaya lang sabi ko nga sa iyo earlier, talagang solid yung pagkakagawa. Kinakailangan na meron pang heavy equipment. Bagaman inaapon ng NHA ang pananagutan sa kanilang proyekto, may pakikiusap din sila sa developer. Papakiusap natin na kung pwedeng ayusin nila ulit para hindi naman maging delikado para dun sa mga nasa paligid. Next week siguro we can schedule the inspection. Tapos after the inspection, we will get yung recommendation ng technical staff natin. Ang pondo para sa muling pagpapaayos ng tulay, kargo na rin daw ng developer. But siyempre, pag sinabi natin pakiusap, edi kung pwedeng i-shoulder nila yung cost. Kasi tapos na yung proyekto. Sa ngayon ay humihingi na rin ng tulong ang National Housing Authority sa lokal na gobyerno ng Rizal para mapondohan ang pag-aayos ng tulay na yan. Hindi raw po kasi masasagot ng developer ang lahat ng gastusin. Patuloy naming babantayan ang inyong tugon sa problemang yan. At hanggat hindi nyo yan nalulutas, makatitiyak kayo, hindi namin kayo tatantanan. Susunod, 2 pabo o turkey na ihahanda sana sa Thanksgiving dinner. Iniligtas ni US President Barack Obama. Pilipinong lola na yan, si Lola Victoria ba? Ayan sa Canada, nagdiwang ng kanyang ika-100 taong karawan. Na, paindak-indak pa eh! At ang makulay na Christmas display sa lungsod ng Pasig, mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.